Bilang unang kabanata, ang unang census sa Israel. Nung unang araw ng ikalawang buwan ng ikalawang taon mula nang lumabas ang mga Israelita sa Ehipto, sinabi ng Panginoon kay Moises doon sa toldang tipanan sa disyerto ng Sinai. Sabi niya, "Isensus ninyo ang buong mamamayan ng Israel ayon sa kanilang lahi at pamilya. Ilista ninyo ang pangalan ng lahat ng lalaki na may edad 20 taong gulang pataas na may kakayahan sa paglilingkod bilang sundalo. Kayong dalawa ni Aaron ang mamamahala sa sensus ng bawat lahi ng Israel. Tutulong sa inyo ang pinuno ng bawat lahi. Ito ang pangalan ng mga taong tutulong sa inyo: Ruben, Elizur na anak ni Sedur; Simeon, Selemuel na anak ni Zurishaddai; Juda, Nashon na anak ni Aminadab; Isakar, Netanel na anak ni Zuar; Zebulun, Eliab na anak ni Helon; Ephraim na anak ni Jose, Eliashama na anak ni Amihud; Manase na anak ni Jose, Gamaliel na anak ni Pedazur; Benjamin, Abedan na anak ni Gideoni; Dan, Ahiezer na anak ni Amishadai; Asher, Pagiel na anak ni Okran; Gad, Eliasaph na anak ni Duel; Naphtali, Ahira na anak ni Enan. Sila ang mga pinuno ng mga lahing pinili mula sa mga mamamayan ng Israel. Kasama ng mga pinunong ito, tinipon ni na Moises at Aaron ang lahat ng mga Israelita ng araw ding iyon. Inilista nila ang lahat ng lalaking may edad na 20 taong gulang pataas ayon sa kanilang lahi at pamilya. Inilista sila ni Moises doon sa disyerto ng Sinai, ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Ito ang bilang ng mga lalaking edad 20 pataas na may kakayahan sa paglilingkod bilang sundalo, na nailista ayon sa kanilang lahi at pamilya. Ruben, ang panganay ni Jacob, 46,500; Simeon, 59,300; Gad, 45,650; Huda, 74,600; Isakar, 54,400; Zebulun, 57,400; Ephraim na anak ni Jose, 40,500; Manase na anak ni Jose, 32,200; Benjamin, 35,400; Dan, 62,700; Asher, 41,500; Naphtali, 53,400. Sila ang mga lalaking nabilang ni Moises at Aaron at ng 12 pinuno ng Israel. Ang bawat isa sa kanila ay kumakatawan sa kani-kanilang pamilya. Sila ay 20 taong gulang pataas at may kakayahang maging sundalo ng Israel. Ang kabuuang bilang nila ay 603,550 lahat. Pero hindi kasama rito ang mga lahi ni Levi, sapagkat sinabi ng Panginoon kay Moises, "Huwag ninyong isama ang lahi ni Levi sa census, kasama ng ibang mga Israelita na magsisilbi sa panahon ng labanan." Sa halip, ibigay sa kanila ang responsibilidad na pamahalaan ng tolda na kinalalagyan ng aking mga utos at ng lahat ng kagamitan nito. Sila ang magdadala ng tolda at ng lahat ng kagamitan nito, at kailangan pangalagaan nila ito at magkampo sila sa paligid nito. Kapag lilipat na ang tolda, sila ang magliligpit nito, at kung itatayo naman, sila rin ang magtatayo nito. Ang sino mang gagawa ng ganitong gawain sa tolda na hindi Levita ay papatayin. Magkakampo ang mga Israelita ayon sa bawat lahi nila, at may bandila ang bawat lahi. Pero ang mga Levita ay magkakampo sa paligid ng tolda na kinalalagyan ng aking mga utos, para hindi ako magalit sa mga mamamayan ng Israel. Ang mga Levita ang responsable sa pangangalaga ng tolda na kinalalagyan ng aking mga utos. Ginawa itong lahat ng mga Israelita ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Bilang kabanatang 2, ang pagkakaayos ng kampo ng mga Israelita. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Magkakampo ang bawat lahi ng Israel sa ilalim ng bandila ng kani-kanilang lahi. Ang toldang tipanan ay ilalagay sa gitna ng kampo. Ang mga lahi ni Huda, Isakar at Zebulun ay magkakampo sa silangan sa ilalim ng bandila ng kani-kanilang lahi. Ito ang mga pangalan ng kanilang mga pinuno
at ang bilang ng kanilang mga tauhan. Huda, nasyon na anak ni Aminadab, 74,600. Isakar, Netanel na anak ni Zuwar, 54,400. Zebulun, Eliab na anak ni Helon, 57,400. Ang bilang ng lahat ng grupong ito na pinangungunahan ng lahi ni Huda ay 186,400. Sila ang nasa unahan kapag naglalakbay ang mga Israelita. Ang mga lahi ni Ruben, Simeon at Gad ay magkakampo sa timog sa ilalim ng bandila ng kani-kanilang lahi. Ito ang mga pangalan ng kanilang mga pinuno at ang bilang ng kanilang mga tauhan. Ruben, Elizur na anak ni Sedur, 46,500. Simeon, Selumuel na anak ni Zerushaddai, 59,300. Gad, Eliasaph na anak ni Duel, 45,650. Ang bilang ng lahat ng grupong ito na pinangungunahan ng lahi ni Ruben ay 151,450. Sila ang ikalawang grupo sa linya kapag naglalakbay ang mga Israelita. Kasunod nila ang mga Levita na nagdadala ng toldang tipanan. Ang lahat ng lahi ay maglalakbay ng magkakasunod gaya ng kanilang posisyon kapag nagkakampo sila. Bawat lahi ay nasa ilalim ng kani-kanilang bandila. Ang mga lahi ni Ephraim, Manase at Benjamin ay magkakampo sa kanluran sa ilalim ng bandila ng kani-kanilang lahi. Ito ang mga pangalan ng kanilang mga pinuno at bilang ng kanilang mga tauhan. Ephraim, Elishama na anak ni Amihud, 40,500. Manase, Gamaliel na anak ni Pedazur, 32,200. Benjamin, Abidan na anak ni Gideoni, 35,400. Ang bilang ng lahat ng grupong ito na pinangungunahan ng lahi ni Ephraim ay 108,100. Sila ang susunod sa lahi ni Levi kapag naglalakbay ang mga Israelita. Ang mga lahi ni Dan, Asher at Naphtali ay magkakampo sa hilaga sa ilalim ng bandila ng kani-kanilang lahi. Ito ang mga pangalan ng kanilang mga pinuno at ang bilang ng kanilang mga tauhan. Dan, Ahizer na anak ni Amishadai, 62,700. Asher, Pagiel na anak ni Okran, 41,500. Naphtali, Ahira na anak ni Enan, 53,400. Ang bilang ng lahat ng grupong ito na pinangungunahan ng lahi ni Dan ay 157,600. Sila ang kahuli-hulihang grupo sa linya kapag naglalakbay ang mga Israelita. Ang kabuoang bilang ng mga Israelita na nailista ayon sa kanilang lahi ay 603,550 lahat. Pero hindi kasama rito ang mga Levita ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Kaya ginawa ng mga Israelita ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang bawat lahi ay nagkampo at naglakbay sa ilalim ng kani-kanilang bandila ayon sa kani-kanilang lahi at pamilya.